Ididilat ko na sana ang aking mga mata nang may marinig akong pamilyar na boses na nag-uusap malapit sa akin. Mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Hindi ko akalain na magagaling din pala mga tauhan ni Mr. Feng na yon. Kung hindi ako nakailagay, sigurado na puruhan ako. Involved si Mr. Feng sa illegal business like drugs and human trafficking. Ibinebenta niya ang mga babae na makukuha nila sa mga parokyano niyang yakuza. At sa kasino umiikot ang kanyang negosyo. Isa siya sa high profile na matagal nang binabantayan ng Tajso. Sinigurado kong nagawa ko ng maayos ang aking ikatlong misyon ngayong taon. 6 na buwan pa lamang mula na maging isa akong agent na kasama ng Trial and Justice Secret Organization. Kasama ko ang aking kakambal na si Lara. Sa ngayon ay nasa labas siya ng bansa dahil may sarili din siyang misyon. Ang mga magulang namin ay miyembro din ng isang undercover organization pero nagretiro na si Mommy dahil ayaw ni Daddy na pumasok pa siya sa delikadong trabaho. Mas pinili ni Daddy na itira si Mommy sa asyenda dahil doon ay tahimik lamang. Si Daddy naman ay nanatiling consultant ng organization at siya din na nag-recommend sa amin kaya kami pinili ng organization. Nalagpasan namin ng 3 buwang training. Hindi lang ako, pati na rin ang mga kaibigan ko na sina Ria, Luna at Sol na anak ni Tita Tamara at Tito Nathan. Mga kaibigan sila ni Daddy at Mommy. Hindi ko alam kung nasaan ako, pero may pakiramdam akong wala ako sa ospital. Iba ang amoy ng kwarto na to at malambot din ang kama na hinihigaan ko. Bigla akong naalala ang lalaking nakita ko kanina bago ako mawala ng malay dahil sa tama ng baril sa likuran ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking nagdigtas sa akin kanina. Siya ang lalaking nasa auction. Pero, bakit kaya ako niligtas? Huwag niya sabihin na sisingilin niya ako ng 500 million. Kahit ibenta ko ang Crystal de Gallo Private Island na minana ni Daddy, ay hindi siguro yan naaabot sa ganong kalaking halaga. Anong gagawin ko? Okay naman siya, Lysander. Kailangan lang niyang magpahinga. Mabuti na lamang at napasalinan kagad namin siya ng dugo dahil tumagos ang bala sa tagiliran niya kaya maraming blood ang nawala sa kanya. Kakaibang babaeng to. Kahit malala ang naging tama niya, normal pa din ang vitals niya. Tawagin mo na lamang ako kapag gising na siya. Narinig kong sabi ng isa pang boses. Sa tingin ko, siyang gumamot sa akin. Maya-maya ay naramdaman ko nang wala ng ibang tao sa kwarto dahil narinig ko ang pagsara ng pinto. Pero napakuyom ako ng kamay na maramdaman ko ang presensya ng umupo sa tabi ko. Hindi ko alam kung ididilat ko ang mata ko o papakiramdaman ko ang nangyayari. Wala naman siguro siyang balak na masama sa akin dahil kung meron man, hindi na sana niya ako pinagamot pa. Mariin ako napapikit na maramdaman ko ang mainit niyang haplos sa aking pisngi. Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil ayoko nang may humahawak sa mukha ko. Kaya kaagad kong hinawakan ang pulso niya, gamit ang may dextrose kong kamay. Dumilat ako at matalimang matang tinignan ko siya. Anong gagawin mo? Bumalik sa alaala ko ang mukha niya noong gabing yun. Ganito din kaseryoso ang mukha niya. Makapal ang kanyang kilay, malalim ang itim na mga mata. Katamtaman ng kapal ng kanyang labi at sobrang tangos din ng kanyang ilong. Sa tingin ko ay may iba siyang lahi. Kanina ka pang gising? May hinahon na tanong niya. Kumpara sa mukha niya ay kampante lang siya kung magsalita. Binitawan ko ang kanyang kamay at sinubukan kong umupo pero napangiwi ako nang maramdaman ko ang sakit ng tiyan ko. Wala nang epekto ang pampamanhid sa sugat ko at kailangan kong uminom ng painkillers. Kamunang tumayo. Kakatahi lang ng sugat mo. Pigil niya pa sa akin. Bumalik ako sa pagkahiga. Hindi ko naman maramdaman na delikado ako sa kanya. Paano ka nakawala sa kulungan? Tanong ko sa kanya na ikinanggisi niya. Hindi nga ako umabot sa kulungan eh. Tumakas ka? Bulalas ko sa kanya. Huwag mo nang itanong kung paano. Ang mahalaga, nandito ka na. Kunot na ako siyang tiningnan. Parang may mali yata sa narinig ko mula sa kanya. Ano naman kung nandito na ako?
Nilapit niya ang kanyang mukha sa aking mukha, kaya hinarang ko ang aking kamay. Nakalimutan mo na ba? 100 million ang bili ko sa'yo, kaya dapat lang na nandito ka sa bahay ko. Pag-aari na kita, Kendra. Sambit niya na ikinagulat ko. I'm more than that, Lysander. Matapang na sabi ko sa kanya. Subukan ko lang kung makalusot tapos mamaya iisip na ako kung paano ako makakatakas. Masama ang kutob kong hindi na niya ako papalabasin dito. I'm willing to pay more. Just name your price, baby. Nakangiting sabi niya sa akin. Anong baby? Hindi mo pa nga ako nililigawan, baby agad. Hindi ako easy to get, Lysander Larson. Wika ako sa kanya. Sumeryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Lumayo din siya ng bahagya pero nanatili siya nakaupo sa tabi ko at nakatingin sa akin. How did you know me? Don't tell me. Kasunod na ako sa mga target mong papatayin. May pambibintan niyang tanong sa akin. Narinig ko sa speech ni Mr. Feng ang pangalan mo, pero hindi ko alam na ikaw yon. Until narinig ko kayong nag-uusap kani-kanina lang. Bakit? Drug lord ka din ba? Kung oo, ang sagot mo, tama ka. Kaya mali ang ginawa mong pagtulong sa akin. Seryoso ko ring sagot sa kanya. Huwag niyang sabihin na gwapo, mabango at yummy-licious siya dahil kung isa siya sa salot at kailangan kong patayin, hindi ako magdadalawang isip na gawin yun. Hindi ako drug lord, Kendra. If you're not here to kill me, then you're here to marry me. Literal na nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Ano raw? Pakakasalan niya ako o papakasalan ko siya? Jesus Christ, ang bilis mo naman yata, Pogi. Wala ka pa sa ligaw, kasal na agad ang gusto mo. May lakad ka ba? O baka naman, wala ka na sa kalendaryo kaya minamadali mo na ako. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Pero ang totoo, kinakabahan na ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, hindi talaga siya nagbibiro. Oh, don't tell me na love at first sight ka sa akin kaya gusto mo akong pakasalan na. Hindi kita masisisi, Lysander. Maganda ako at sexy, kaya lang bata pa ako. At isa pa, may boyfriend na ako kaya hindi pwede ang gusto mo. Marahas niya ako nilingon at para na siyang layon na handa na akong sakmalin anytime. Kinalabutan ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Kapag sinabi kong pakakasalan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Sumunod ka na lang sa akin para hindi na tayo mag-away pa. Dahil kapag nagmatigas ka, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pagbabantay niya sa akin na ikinataas ng kilay ko. Kailangan ka na bang matakot? Kung gusto mo ako makuha, ligawan mo muna ako. Para naman maramdaman ko kung totoo nga ang pagtingin mo sa akin saka tayo magpakasal. Seryoso ang sagot ko sa kanya na ikinaawang ng labi niya. I thought you have a boyfriend. Just kidding. Nag-peace sign pa ako sa kanya at gumiti. Lumiwanag ulit ang kanyang mukha. Kung kanina ay thunderstorm, ngayon naman ay ampon na lang. I don't know how to court a girl. Pero kung yun ang gusto mo, okay, I'll do it. Pagkatapos niya sabihin yun, ay binigyan niya ako ng halik sa noo at nagpaalam na rin siya sa akin. Seryoso? Hindi pa siya nakakapanligaw ng babae? Lysander Larson? Hindi ko alam ang tumatakbo dyan sa utak mo. Pero sa ngayon, ay pagbibigyan muna kita sa gusto mong laro. Pagkalabas ko ng kwarto, ay nagtatakang mukha ni Larry ang sumalubong sa akin. May nangyari ba? Nabawasan kasi ng isang linyang wrinkles mo. Don't tell me. Nakascore ka kagad kay Miss K. Nakangising sabi niya sa akin. Sinaman ko siya ng tingin at nagmadali akong bumaba ng hagdan. Nakasunod siya sa akin hanggang makababa na ako sa sala at umupo ako sa malaking sofa. Pinatingnan ko muna si Kendra kay Dr. Alvin para malaman ko kung okay na ba siya at kung pwede na siyang kumain. Narito kami sa mansyon ko. Malayo ito sa city at nasa tagong bahagi pa ito ng mataas na bundok. Kaya bangin na ang likuran nito.
Para makarating ka dito, ay kinakailangan pang sumakay ng helicopter. Pinasadya ko ang ganitong kalayong palasyo para walang ibang makapunta dito. Wala ding ibang nagtatangka na pumunta dito dahil bukod sa kontrolado ko ang buong lugar, ay heavily guarded din itong lugar na to. Hindi lang nagkalat ang mga tauhan ko sa labas. Nagkalat din ang mga Doberman pinschers na nasasakupan ng lupa ko. Kaya dito ko dinala si Kendra upang masiguro ko na hindi niya ako madaling matakasan. Larry, maupo ka sa harapan ko, may tatanong lang ako sa'yo. Seryosong sabi ko sa kanya. Kagad naman niya akong sinunod. Na makaupo na siya, nagdadalawang isip naman ako kung sasabihin ko ba sa kanya dahil ito ang unang beses na manliligaw ako sa isang babae. Ano? Naiinip na tanong niya sa akin. Napabuntong hininga muna ako bago ko ibuka ang aking labi. Nagka-girlfriend ka na ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Sumandal siya sa sofa at inilagay pa niya ang kanyang kamay sa armrest. Oo naman, hindi ko na mabilang eh. At lahat sila, patay na patay talaga sa akin. Bakit mo naman naitanong? Tulungan mo ako manligaw. Laglag ang panga niyang tumingin sa akin. Hinimas-himas pa niya ang baba niya na parang inoobserbahan kung totoo bang sinabi ko. Ikaw? Manliligaw? May tama ka din ba? Pagkakaalam ko, si Miss Kay lang tinamaan. Tumayo ako at humarap sa salamin na bintana. Overlooking dito ang kulay green na bundok dahil bangin na likuran nito. I'm serious. Kaya lang ang paraan para pumayag siya magpakasal sa akin ay gagawin ko. Kaya tulungan mo ako manligaw. Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin at tinapik niya ang balikat ko. Lysander, pinapataas mo lalong respeto ko sa'yo. Isa ka talagang tunay na lalaki. Biro mo, sa dami ng babaeng binasted mo, si Miss Kendra lang ang tanging gusto mong tapos pinahirapan ka pa. Hindi makapaniwalang pahayag niya. Napapailing na tinanggal ko ang kamay niya. Hindi ko siya masisisi kung bakit hindi siya makapaniwala. Walang babae na nakakuha ng atensyon ko. Tanging siya lang. Kahit maraming babaeng lumalapit sa akin, wala akong ibang nararamdaman sa kanila. Okay, tutulungan kita. Kailan mo ba balak umpisahan? Seryosong tanong niya sa akin. Mamayang gabi, kaya mag-isip ka na ng pwede kong gawin. Hindi ko alam paano manligaw pero wag na wag mo akong tuturuan ng katarantaduhan kung ayaw mo ipadala kita sa Russia ha. Banta ako sa kanya. Grabe ka, wag naman doon. Gusto mo na ba akong mamatay ng maaga? Gusto ko pang mabuhay at magkaroon ng anak. Hindi ko pa nga nahahanap magiging asawa ko eh. Reklamo niya sa akin. Kumpara dito, mas less ang gulo kaysa sa ibang bansa. Hindi kasi sila takot na pumatay doon dahil may mataas sa posisyon sa gobyerno at mga may impluensya kaya nagagawa nila kahit iligal. Dati ganun din ang gawain namin. Pero matagal ko nang tinalikuran yon. Mas interesado ako sa mga armas at mamahaling bagay na pwede kong bilhin sa murang halaga. Sakit lang sa ulo kung palagi kang target ng otoridad. Pagkatapos naming mag-usap ay nagpaalam na siya sa akin. Kinagabihan, dumalaw ako sa kwarto ni Kendra. Gising na siya at naka-elevate na rin ang ulo niya. Diretso ang tingin niya sa akin nang makita niya ako. Sinara ko ang pinto bago ako lumapit sa kanya. Kailan mo ako pauuwiin? Baka nag-aalala ng pamilya ko sa akin. Seryosong sabi niya. Inayos ko ang kumot upang itakip sa katawan niya dahil malamig naman dito sa loob ng kwarto. At naghila ako ng upuan upang makaupo sa kanyang tabi. Call your family. Sabihin mo na nasa maayos kang kalagayan. Hindi kita pwedeng pauwiin sa ngayon. Kung inaakala mo na sa pagpatay kay Mr. Feng, matatapos ang mission mo, nagkakamali ka. Sa ngayon, nalaman ko na kumakalap na sila ng investigasyon upang mahanap ka. Kung mananatili ka dito, hindi ka nila mahahanap. Ngunit kung lalabas ka at pupunta ka sa syudad, siguradong malalaman nila kung nasan ka. Malawak ang koneksyon ni Mr. Feng. Napatay mo man siya, hindi titigil ang kanyang pamilya para makaganti sa gumawa nun sa kanya. Ang tanging magagawa ko lang ay sirain ang CCTV na nakunan sa kasino at pati na rin ang itago ka sa kanila. Kung ako sa'yo, sabihan mo na rin sa pamilya mo na lumipat at magtago na rin sila dahil kapag nalaman nila ang tunay mong pagkatao,
Lahat ng angkan mo, siguradong babalikan nila. Paalala ko sa kanya. Ngunit hindi ko man lang siya nakita ng takot sa lahat ng mga sinabi ko. Hindi ko alam kung nakikinig ba siya sa akin. Dahil nakatitig naman siya sa akin at minsan naiilang na rin ako sa tingin niya. He, naintindihan mo ba yung mga sinabi ko, Kendra? Nagulat siya sa pagtikim ko at para siya nagising sa mahabang pagkatitig sa akin. Naiintindihan ko pero bago ako tumawag sa kanila, pwede bang pakainin mo muna ako? Kanina pa kasi nag-aaway ang mga dragon ko sa tiyan. Baka kainin na ng mga bituka ko yung mga bulati ko sa gutom. Nakangiwing sabi niya sa akin, sabay hawak ng tiyan niya. Hindi man lang sineryoso ang sinabi ko sa kanya. Nakarinig kami ng katok sa pinto, kaya tumayo ako upang pagbuksan si Larry. Lysander, ito na yung mainit at masarap na sopas na ipinaluto mo. Bungad niya sa akin. Wow! Amoy masarap pa. Salamat, Larry. Nakangiting sabi niya kay Larry na ikinakunot ang noo ko. Walang ano man yun, Miss Kay. Pagaling ka, alis na. Inisasinghal ko sa kanya pagkatapos kong kunin ang malaking mangkok na dala niya. Sinipa ako pa pasara ang pinto para lang tuluyan siyang lumabas ng kwarto. Ay, galit? Hinatiran lang naman niya ako ng pagkain. Ba't ka nagagalit? Nagsiselos ka, no? Naiinis na tanong niya sa akin. Umupo ako sa tabi niya at hinila ko maliit na mesa upang pagpatungan ng tray na may lamang mangkok ng sopas at tubig sa baso. Hindi ako nagsiselos. Walang emosyon na sabi ko sa kanya. Nagsiselos ka kay Larry kaya pinalis mo siya. Natatawang sabi sa akin na lalong ikinakunot ng noo ko. Pumunta ako dito para sana subukan ka. Pero pinainit mo ng ulo ko kaya kumain ka mag-isa. Padabog akong tumayo at ang lakad patungo sa pinto, pero nang akmang pipihitin ko na ang doorknob ng pinto, ay narinig ko na sasaktang boses niya. Nagmadali akong lumapit sa kanya. Hawak niya ang kutsara at nakalabas pa ang dulo ng dila niya. What happened? Napaso ka? Nakangiwing tumango siya sa akin. Alam mong umuusok, bakit mo sinubo ka agad? Inisasinghal ko sa kanya. Ikaw naman kasi. Nagtampo ka kaagad, syempre unahin ko muna yung sikmura ko at kagabi pa ako walang kain. Biglang nawala ang inis ko dahil sa nakakaawa niya mukha. Nasaktan talaga siguro siya. Kinuha ko ang kutsara sa kamay niya at dumampot ako ng tissue upang punasan ng baba niya may natapong sabaw. Sorry na. Ikaw naman kasi. Hindi na maipinta mukha ko. Pagtatawanan mo pa ako. Sumandok ako ng isang kutsara na sabaw at hinipan ko para bahagyang lumamig. Napatingin ako sa nakaawang na labi niya na naghihintay na isubo ko sa kanyang sopas na nasa kutsarang hawak ko. Pinigilan ko sarili kong wag mag-focus sa natural na mapula niyang labi at dahan-dahan kong sinubo sa kanyang sopas. Sarap! Dinilaan niya ang itaas niyang labi niya na parang bata, kaya doon napunta mga mata ko. Subuan mo pa ako. Gusto ko yung may hotdog. Favorite ko kasi yan lalo na yung malalaki. Nakangiting sabi niya sa akin. Napasingap ako dahil sa paraan ng pagkakasabi niya, iba kasi ang pumapasok sa isip ko. Delikadong babaeng to. Kapag hindi niya itinigil ang ganito, baka hindi ko na mapigilan sa sarili ko at mahalikan ko na siya.